They were about to serve a warrant o pinatay na una. Papunta pa lang sila, tinamaan na sa dibdib. Guys, panoorin natin itong speech ni PRRD patungkol sa droga sa Mindanao. Dito, ibinulgar niya kung paano umano umaandar ang sistema at kung paano nadadawit ang ilang mayor sa negosyo nilang droga. At dito sa video na ito, malalaman natin kung bakit hindi niya natupad ang pangako niyang 6 na buwan ay mawawala na ang droga sa Pilipinas. Pakinggan natin mismo ang kanyang naging pahayag. I have lost about 100 plus soldiers. Policemen, mga about 67. Why? Bakit mas marami ang military? Because in Mindanao, alam mo na, in Marawi and in Osamis, they were producing shabu more than its normal consumption sa mga tao. So they had to sell outside of Mindanao. Ang problema doon, ang pulis mismo at ang mga tanod, yun ang ginawa ng mayor doon. Every barangay captain, binigyan niyang baril, tapos sabi niya mag-organize ng tanod. Pero tao niya. Nakita mo ninyo yung footage na nakalinya yung baril. Talo pa ang NPA na isang batalyon. Kasi lahat ng tanod, binigyan niya ng baril, employed sa City Hall, di may private army siya. Kasi ang judge doon, walang conviction. Kasi sabi ko, anong klase itong? Ibig sabihin, wala talagang ang nagbabaha. And ang ayaw ko kay Parahinog, kasi pati yung mga pulis na ayaw sumunod sa kanya, pinatay. Meron niya pa silang pinatay na 4. Yung isa doong nilibing, yun yung pulis na, I think it was the team leader, na nakuha yung buto. So we are waiting for the DNA. Yung they were digging in a place there somewhere. Nakuha nila yung mga buto. Ang isa doon, pulis, yun yung nawala. Yun yung ayaw sumunod kasi nga illegal. Ang problema, narco-politics talaga. Walang eleksyon doon, takot ang mga tao, sunod lahat, at yung nakinabang, maligaya. Kaya sabi mo, where's the big fish? Kaya Duterte, ano lang, o bigyan ko kayo ng, o si Albuera, mayor. Kaya lang nahuli, big fish naman sana yon, nilagay na lang sa aquarium, pinatay. So outside of yung patayan, he was a big fish. He was the producer of shabu on the western side ng Cebu, western side. Ang eastern side, si Odicta Couple, yung pinagbabaril doon sa isang port somewhere dyan sa paglanding nila. And ang mga mayors dyan, pati barangay captain, baka sinabi ko sa iyo, Iloilo was the hotbed. Ngayon medyo berada. Wala na. So ang Marawi ngayon, full blast sila. Tapos dito naman, yung mga vessels, foreign vessels, flying the international routes, are producing shabu on board, then place them in plastic cans and just jettisoned it outside with the GPS. So yung mga dito, I'm sorry to say this, but mga Chinese, nilagyan na yung mga GPS, tapos yung mga tao nila kukunin yung may GPS eh. So kita ang pasok ng shabu. Now I said nung mayor ako, ang tinplate ko kasi Davao. And I was expecting that this government was really working. Ang pagtingin ko sa customs, except for yung mga palusot na yung taratara tawag nila, I did not expect that itong Bureau of Customs na ahensya ko was also importing drugs.
Kaya paano kung matapos yung 6 months to 1 year? Even if you give me the whole term, hindi ko matapos yan. Pati yung customs ko na inaasahan ko, nagpapalusot ng droga. O saan pupunta ang Pilipino? Tapos the only problem ay sabihin nila, barbaric daw. Hindi naman na tinitignan yung anong trabaho. Magtanong muna kayo, ano yung trabaho ng pinatay? At sino ang pumatay? Or either way, sino ang pumatay? Bakit niya pinatay? That should be hindi yung sino yung biktima, mahirap ito, anak lang ito ng, you know, Sir? ang buhay, the world is turning, planet Earth. It will not wait for you na sabihin mo, kasi anak lang ako ng hold-upper, anak lang ako ng puta, ganon ang buhay namin. Mahirap yan. Sir, picking up on your point, sir, do you have any information about what the police has already officially told you about the case as far as Kian's case is concerned? Ano po yung info na nakarating sa inyo? Nung nakita ko yung tape, tinawagan ko si Bato. Okay, sir. Sabi ko, hulihin mo na at kulungin mo. Hindi ninyo alam yan kasi hindi ako nagpapa-interview. Seasonal ang gana ko. Kasi si Rappler minsan, nagbabaliktad ng ano. So I had to explain kanina the role of the police and the gangster. Ganito yan eh. Police ito, gangster. If there is a confrontation, the duty of the criminal or ang dapat gawin niya is to surrender. Ang police naman is to arrest, take the criminal into custody, and if there is resistance, to overcome the resistance. That is the law. You have to overcome. Otherwise, you cannot bring him to the police station to start the investigation. So in other words, kung lumaban, you have to neutralize him. I never ordered also to the police to commit suicide. Mahirap yan. Last one. Kaya nang nangyari, hindi naiintindihan, the police is supposed to arrest and take custody of the criminal. Ikaw yung criminal, you have a duty to surrender. And kaya, because ang duty nito, hindi lang ganon. Sir? You have to overcome. Talin mo sa istasyon. Sir, does that mean that the police action on the incident, on Kian, is justified? Why is it justified? No. Because the story is yet unfolding. And Aguirre, in a moment sabi niya, investigate. Yan yung may departamento. Ang presidente hindi pwedeng makialam dyan. Kung sabihin ko kay Bit na gano'n na, wag yan, that would be an obstruction of justice. And you can get impeached. Impeachable offense yan. Kaya hindi ko talaga sabihin ko doon sa SW na, wag mong ibigay ang pera dyan sa dito mo ibigay. I cannot do that. Dito ako sa taas. Ngayon, kung pagkatapos, you need the approval, if it's money, then I approve it. Pero hindi ako pwedeng makialam dyan hindi pwede talaga. That's bawal. Ang aral dito guys, kapag ang droga, pera at kapangyarihan ay nagsama, ang ordinaryong mamamayan ang unang naaapektuhan. Kaya mahalagang hindi lang tayo basta maniwala sa sabi-sabi. Makinig tayo, magsuri ng ebidensya at panagutin ang sino mang mapatunayang lumalabag sa batas, anuman ang posisyon o pangalan nito.